daw kining ako, dawat-dawat na lang lagi. Unsa may laban gud nimo sa administrasyon? Uy, daghan kayo kwarta, kusgan kaayo. Tanan kaso, kuan ibundak sa imuha. So kaning ako, dawat-dawat lang yun ni ako. Pero, kapalos gani ko. Binuang na, uy ka na. Ginapakatawa lang tamo. Ang tawag ani sa iya nga, stress debriefing. Tungod ka. Ang inyong motto, tagline, slogan, ito to? Asenso maasim. Kaganina, naminaw ko sa inyo nga, ang inyong tagline dapat, maasim, may asim pa. Diba? Walang kupas, dili mo lubad, may asim lagi, maasim. Taas kayo ni nga adlaw para sa amoa. Nagsumod may ganina, alas 6:30 sa buntag. Nagbiyahe may padulong Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Kaya katong nilabay na semana, ang amoa ang bisita ang Jensan o Malapatan sa Ramat. Nalimot ako, asa ko niyan ito. Jensan o Malapatan. Pagkahuman, ipadayon na mo karong adlaw, nag-adto mi og jazz, Davao Occidental. Tapos nitabok mi sa Balot Island, sa Davao Occidental. Human nitabok na po mi padulong sa Glan. Unya, karong hapon, diretso mi dinhi sa inyo sa Maasim. Maasim? Maasim pa! So, Mayor. Ganoon na na mo Yaga na mo Mayor. Maasim! Perfect. Pero bisan pa man sa ato ang kanang pagpakatawa, sa ato ang mga yaga-yaga, sa ato ang pasundayan, sa ato ang selebrasyon, dunat kitay mga silingan, mga kaila, mga amigo, mga kababayan nga namatyan in town tungod sa linog. Ang ilahang mga minahal sa kinabuhi, ginubong na, nakahaya pa, ang uban, ginapangita pa, ang uban, dili na pangitaon. Maong kinahanglan, makiduyog ta sa ilahang kasubok o kinahanglan, maghatag kita og moral support sa ilahang ginaanhian nga kasakit o kanisod karon tungod sa pagkawala sa ilahang minahal sa kinabuhi tungod sa linog. Ipaabot nato ang atuang simpatiya o condolences sa mga pamilya na nangawalaan o mga minahal sa kinabuhi tungod sa linog. Ang inyuhang may asim pa na lugar, swerte kaayo kay walay namatay, no? Wala takibalo kung unsay rason, pero tingali o tungod kay daghan ang nakapangandang kung sa ang ilahang buhaton panahon sa
hinog. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa speech ni VP Sara Duterte dito sa kanyang pagdating nga dito sa Maasim Sarangani kahapon no, na kung saan sinabi niya dito sa mga tao no, yung sitwasyon niya ngayon na tanggap lang muna siya ngayon or sa Bisaya ang term niya ay dawat-dawat lang muna no sa mga nangyayari ngayon sa kanya. Itong mga kaso, tanggap lang muna siya ng mga kaso ngayon mga kababayan no, kasi wala po siyang magagawa dahil makapangyarihan ngayong administration, maraming pera, sinabi niya daghang kwarta ang administration, lahat hawak po nila no, kaya wala siyang magagawa kundi tanggap lang muna or tinatanggap lang muna niya yung mga kaso na ibinabato sa kanya. Itong mga alegasyon na binabato sa kanya ay tanggap lang muna niya or tinatanggap lang muna niya mga kabayan. Pero pag dating ng panahon daw, pag siya ay makaganti, ay yun, nagtawanan yung mga tao, mga kababayan. Kaya dito sa aking opinion dito, sa kanyang sinabi, lintik lang ang walang ganti, no? Dito kay PBBM. Kapag si VP Sara ay ma-elect, no? Bilang presidente sa 2028, ay malamang babalikan niya itong mga lahat ng mga kaso, no? Lahat ng mga ginagawa ng administration ngayon ay babalik din po sa kanila sa tamang panahon, mga kababayan. At although sinabi naman po niya ni VP Sara, no, nung in-interview siya dito mga kabayan after nung kanyang pag-declare na tatakbo siya bilang presidente, yung kukunin niyang VP o yung kanyang vice presidential or yung kanyang running mate ay yung maasahan no, at marunong para kanyang inaatasan no, or aatasan niya na habulin nga itong mga tiwali no, na involved dito sa flood control, mga kababayan. At para siya ay focus po siya sa kanyang trabaho bilang presidente sa pagpapaunlad no, sa ating bansang Pilipinas, kasi alam naman po natin yung sitwasyon ngayon ng Pilipinas ay talagang lugmok na lugmok sa kahirapan at talagang ang utang po ng Pilipinas ay lumubon ng husto no, nasa mahigit 18 trilyon na yung utang ng Pilipinas ngayon, mga kababayan. At tataas pa yan habang meron pang 2 taon no, yung administration ni Marcos Jr. ay asahan natin baka next year mangungutang na naman or mga few months from now mangungutang na naman yung administration ngayon at madadagdagan na yan, madadagdagan na naman ang utang ng Pilipinas, baka aabot pa ng 20 trillion no, or meron po tayong nabalitaan na projection na baka aabot ng 20 trillion no, yung utang ng Pilipinas bago bumaba sa pwesto itong si President Bongbong Marcos, mga kababayan. Yun nga yung kukunin ni VP Sarang Vice President no, yung kanyang running mate, yun nga yung aatasan niya para habulin no, itong mga involved sa mga flood control corruption, lalo na itong mga mali-malitang deliveries, mga kababayan no, ng mga pera doon sa mga malalaking tao sa ating bansa na mga politiko no. Talagang hahabulin sila at mapakulong no, mapanagot dito sa kanilang ginawang pagnanakaw ng kaban ng bayan, at bagay na ating hinihiling at ating talagang pinagpe-pray na talagang mapanagot itong mga taong ito, kasi sa ngayon ay wala pong nakulong talaga, mga kababayan no, na mga politiko na kaalyado ng administration na pinangalanan na ng mga witnesses sa mga nakailang hearing na po dito sa Blue Ribbon noon. Pinangalanan ng mga kontraktor na itong ganito, mga congressman na tumanggap ng mga malaking kickback no, at itong mga na-deliveran di umano ng mga pera pero wala naman pong warrant pa yung ginawa sa kanila no. Yung sinasabi ng ombudsman na kasuhan si dating House Speaker, grandest case daw ever, pero wala pa naman, mga kababayan, walang balita kung kailan kaya kakasuhan itong si former House Speaker Martin Romualdez. At nagsalita na po si Saldico na ganito rin, may mga malaking tao pa sa kanya no, itong kanyang ginagawang pag-insert ng mga laking pera dito sa GAA. Lahat yan magkaalaman na, mga kababayan, kapag si Saldico mismo ang magtestigo no, ang magsalita. At pabor naman po tayo na baka pwedeng gawing state witness no, itong si Saldico para malaman lang at mapanagot natin yung totoong talagang pinaka big fish dito no, sa sistematikong nakawan ng ating kaban ng bayan, mga kababayan. Although sinabi naman ni VP Sara na hindi po siya vindictive na pagkatao no, hindi po siya gumaganti doon sa mga bumabanat sa kanya sa politika lang. Ang kanyang sinasabi na hahabulin ay yung mga talagang tiwali no, yung involved dito sa flood control corruption hanggang ngayon. Yung mga nakakulong lamang ay yung mga maliliit, mga kabayan no, yung mga opisyal ng DPWH at yung mga kalaban nila sa politika na mga senador, yung kailang hinahabol ngayon. So looking forward din po tayo dyan, mga kababayan no, na talagang kailangan yung mga nakinabang, yung mga nagnakaw ay
ay talagang makulong, no, mga kababayan. Hindi lang po yung mga hindi nila kaalyado yung kanilang kinukulong, mga kababayan. So dapat lahat ng mga sangkot ay dapat managot, no, dito. At pabiro lang po yung kanyang statement ni VP Sara, no, yung sinabi niyang makabalos, no, or gaganti nga siya pag dating ng panahon. Ginagawa lang daw po niya para matawa yung mga tao, no, yung stress debriefing daw yung tawag niya doon, mga kababayan, kasi nga po ay galing nga po sila sa trauma, no, yung malakas na lindol na tumama sa Mindanao. Syempre trauma yung mga tao doon. Pinapatawa niya lang, mga kababayan, pero sa akin ay medyo may laman yung kanyang biro na iyon, mga kababayan. Yun nga, no, grabe yung effort ni VP Sara nung kahapon, no. Nagsimula pala sila ng umaga, 6:30 ng umaga, mga kababayan. Nagpunta doon sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, no, doon sa mga nasalanta ng 7.8 magnitude na lindol. Tiningnan niya doon yung mga evacuees, binigyan ng mga tulong din. At after ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental ay tumawid sila doon sa Balot Island, no, mga kababayan. Itong Balot Island ay syempre isla, no, na bilong dito sa Sarangani, Municipality of Sarangani. Parte pa po ito ng Davao Occidental, mga kababayan. So pumunta po sila doon sa Balot Island at doon po siya naulanan, no. Ang lakas ng ulan doon, mga kababayan, sa pagpunta niya, kaya nakikita natin sa mga video or ilang video na talagang nabasa siya, mga kababayan. At after ng pagpunta ng Balot Island ay tumawid naman pabalik ng Glan Sarangani naman, mga kababayan, si VP Sara Duterte, no. At doon nagpasaya rin po siya doon sa mga residente. Talagang tuwang-tuwa rin po yung mga tao doon sa kanyang ginagawang parang patawa, no, para lang makalimutan nila yung trahedya na nangyari sa kanila nung nakaraang linggo, no, June 8. At after ng Glan Sarangani ay tumawid na siya doon sa kabilang side naman ng Sarangani, which is Maasim. Ayan, ito yung municipality of Maasim sa Sarangani pa rin, mga kababayan, na kung saan ito na nga po yung speech niya. At napasaya niya kahit papaano yung mga tao doon, no. Nakalimutan nga at least yung kailang trauma doon sa nangyaring 7.8 magnitude na lindol, no. At malaking bagay yung kanyang ginawa kahit papaano, bukod sa tulong na assistance doon sa mga or bukod sa ayuda, ay napatawan niya, mga kababayan, yung mga residente doon. So ano po masasabi niyo dito, mga kababayan, sa pagbisita nga ni VP Sara Duterte dito po sa Sarangani at sa Davao Occidental, no? So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.